I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again guys. Shout out sa inyo mga beswa. Iyan, nakikita nyo si Pangulong Marcos Jr. Nandyan po siya sa Patikul Sulu. O yan namimigay na naman ng guys ng kaukulong tulong sa ating mga kababayan na Muslim. Naku, talaga naman. At sobra yung ulan mga besa. Pero talagang isinuong niya, no? Wala siyang pake. Ang importante, gagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Talagang sa kadulo-dulo talaga ng mga regions or lugar sa Pilipinas, talagang pinupuntahan niya. Biro nyo yan. So, shout out sa ating mga kababayan diyan sa sa Sulu, ayan, sa kapatiran nating mga Muslim. Shout out po sa inyo. Ayan, salamat sa pagtanggap at mainit sa pagtanggap sa ating mahal na Pangulo. Ay sobrang saya nila mga kababayan, no. Guys, walang walang music, walang salita, no. Naka-mute. Ewan ko kung ano nangyari kay RTBM, no. Pero sa speech niya mayroon. Oh, ayan mga fertilizer, mga makinarya. Oh, nakikita nyo? Si Pangulong Marcos lang ang sakalam. Tulad nga ng sinabi ko, sana mga Pangulo nagdaan, ganito rin ang gagawin nila. Full support sa mga magsasaka. Kasi guys, kung full support ka sa mga magsasaka, no? Ang pamahalaan, full support sa mga magsasaka, ay di malayo guys, tuloy-tuloy ang ating pag-i-export ng mga bigas, mga ibang produkto pa. Kaso lang iba, hanggang yabang lang, wala naman nagawa. Kaya sabi ko nga, kung pumili ka rin ng isang Pangulo, yung total package, katulad ni Pangulong Marcos Jr. Nakikita nyo yan, mga yan. Ay nako, landslide shot dyan sa Sulu guys, nung last election. Kaya naman yung mga speech niya, ngayon, at binabalik niya din sa taong bayan ng kanyang mga pangako. Saan kayo makakita niyan? At siyempre, magbibigay ng tagsa 10,000 ang Office of the President galing sa kanya. Sa kanyang, biro mo umuulan mga kababayan. Ala, sige. Walang paki. Tingnan nyo, ang lakas ng ulan guys, para lang makawaya ng ating mga kababayan, umuulan pa yan, Siyempre. Tapos bukod pa yung ibibigay ng DSWD na 10K, plus yung mga bigas pa, Libre po lahat, mga makinarya. Mga fertilizer, plus mga milyon-milyon para sa mga LGUs, para sa kanilang sasakupan. Biro nyo yun. At least nakikita nyo kung saan nagpunta ang budget. Puro kay kuda ng kuda sa budget kasama si DSWD. Siyempre, ayan, nagbigay na naman ng cash assistance. Ayan, sa mga magsasaka guys, farmers sa Fisher Fold, sa mga mangingisda, importante po yan. Ay sabi nga ng Pangulo ay kailangan number 1 priority ang mga farmers kasi sila po ang nagpapakain sa atin. Ay swerte ni mama. Diba? Ayan kita nyo, selfie pa more. Saan kayo makakita niyan? Ganyan ka hands-on si Pangulong Marcos Jr. Tumulong. Diba? Yung mga ibang presidente, may nakita ba kayong mga presidente na sinusuyod niya ang kasulok-sulukan ng Mindanao at ang buong Pilipinas? Hindi, si Pangulong Marcos lang ang mayroon yan mga kababayan. Kaya ako, tuwang-tuwa ako. Not only di Marcos loyalist ako guys, pero talagang natutuwa ako. Kasi siyempre masasyak ka, hindi mo akalain na ganito pala yung ibabalik niya sa taong bayan. Kaya huwag kayong magki-question sa budget. Alam nyo kung saan napunta ang budget. Marami pong paggagastuhan ng budget. At least nakikita nyo ang resibo. Hindi katulad ng iba. Sabi ni dating Senator Gordon, yung issue sa Parmali, 11 billion ang nawala. Di kayo naloka. Si Pangulong Marcos Jr. Di kalidad yung mga taong hinahalal niya bilang sekretary niya. Talagang maaasahan. Kasama si Secretary Abalos. Ay, social. Ay, si Secretary Gibo, ayan, andyan. See guys, shoutout sa mga taga-Sulu. Congratulations sa inyo. Kahit umulan, bumagyo, walang pakialam si Pangulong Marcos Jr. Bira.
sa pagtulong. So, abangan nyo guys ang Pangulo sa mga lugar ninyo. Guys, pakinggan natin ang kanyang speech at ang pagbibigay niya ng kaukulang tulong. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat sa pagbisita ninyo muli dito sa ating lalawigan sa Sulu. Guys, mahinang audio, okay? Alam ninyo si President Marcos Jr. nagpunta dito noong 2015. Hala. Senador pa siya. Ayaw niya bumalik dito pag hindi siya naging presidente. Pakinggan nyo mabuti guys, mahina. Presidente na siya, nandito na. Hindi ba kayo masaya? Saya pala kayo. Dapat lamang kayo masaya. Alam niyo kung bakit? Dinala niya na lahat ng pera dito sa Sulu. Na, una, nandito peace and order. Sabi niya, peace and order muna. Nandito si Secretary Abalos. Ben Abalos! Sabi niya, national security, dalhin natin si Gibo Teodoro. Sabi niya, dalhin natin, bigyan natin hanap buhay. Nandito si Secretary sa Agrikultura at Fisheries, Secretary Laurel. Nasabi niya, pera, ayuda, ang pinakamayaman. Nandito si Secretary Gatchalian. So lahat na dinala niya na rito, ano pang mahingi natin? Sana bumalik si President Marcos. Allah. So, ito, pasalamat kami, sir. President Ferdinand Bongbong Marcos, maraming salamat na talaga, totoo talaga. Alam ninyo, sir, ang doktor ni First Lady Imelda Romualdez Marcos, pareho ang doktor namin at saka asawa ko. Ang sabi ni First Lady Imelda Romualdez Marcos sa doktor, Dr. Bilya, ayaw kong mamatay hanggat hindi nagiging presidente si Bongbong. Yan ang pagkuhan niya. Tingnan mo pagmamahal ng nanay. Ayaw umalis hanggat hindi niya nakikita ang liwanag. Kaya kayo, alagaan natin si President Ferdinand Bongbong Marcos. Oh, alagaan daw natin guys si PBBM. Pero pasalamat kami naman, sir. President Ferdinand Marcos, hindi kayo iniwan ng mga ito. Last election, 350,000 sa kay President Marcos, 10,000 lang ang sa kalaban. Sabi ko sa inyo, landslide eh. Ganyan magmahal. Itong mga mayor, sir, mayroon pa dyan, zero kalaban. Kasi ang mga yan, mga tatay nila, tao pa ni FM, Ferdinand Marcos Sr. Ah, kaya pala. Kaya kami, hindi kami mahiya maghingi sa iyo. Kasi alam namin mahal mo kami at mahal namin ikaw. Oh, hindi talaga kami mahiya. Tatandaan ko sinasabi ni President FF, kalendar niya, wala tayong dapat ikahiya kailanman at kaninuman. Galing. Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oh, guys, pasensya kayo, maliit lang boses talaga. Nakakita na po ninyo at nakilala na po ninyo ang iba't ibang mga cabinet secretary na nandito ngayon, nakasama natin. Ang dahilan po kung bakit marami tayong na cabinet secretary dahil pagka kami ay gumawa ng programa, ang aming approach, ang tawag namin ay whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng bahagi, lahat ng departamento, lahat ng ahensya na sa aming palagay ay makakatulong para maging matagumpay ang aming programa ay sinasama namin sa
funding sinasama namin para yung buong gobyerno ay nagtatrabaho para maging maganda ang resulta ng aming mga project, ang aming mga programa. Kaya nandito po, sinama ko po, nandito po sa Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel, ang Secretary for Defense, Secretary Gilbert Chodoro. Ito, ngayon ko lang nalaman, ito daw, sabi ni Gop Sagur, ito yung pinakamayaman. So, DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Pati pala yung inuutanan ko, dapat ikaw. At alam niyo po, yung kumikit na po sa national government at saka sa local government para maganda ang ugnayan, maganda ang koordinasyon, para maging magandang takbo ng aming mga programa ay ang ating DILG Secretary Benhur Abalos. At ang aking matalik at malapit na kaibigan, alam niyo po, si Gop Sakurta, at saka matagal na kami magkakilala dahil pareho kami politiko. Pero yung pagkakilala namin, lumampas na dun sa pagkapolitiko, naging kaibigan ko na talaga si Gop Sakur. Kaya pag sinasabi niya, sinasabi niya, kagaya sinabi niya doon sa speech niya, sabi niya, wala, hindi kami nahihiya hindi talaga kung nahihiya humingi yan. Tawag na kung ano kailangan ni Gop Sakur, tawag yan. Nabibigay naman natin para naman, maganda naman ang trabaho ni Gop Sakur. Kaya tama yung sabi ni Gop Sakur na sinasabi, yung present order ang inuna natin. Tingnan nyo naman, naayos naman natin. Maganda ng iba na. Ang pagka iniisip natin, ang sulong ay iniisip gulo. Hindi pwede puntahan dahil yung security, etc. Yun ang mga presyo ng lalo ng tigalabas. Ngayon, iba na. Isa na kayo sa ginagawang tourist spot, isa na kayo sa pinapasukan ng investment dahil nga wala ng gulo, papayapa na ang sulo. At kaya pagpapasalamat tayo sa leadership ni Gop Sakur dahil siya ang talagang nagdala ng kapayapaan dito sa island of Sulu at na dito sa Pulo. Kaya I'm very, very happy to be here because I'm always happy to see my old friend Gop Sakur. Ang ating host for today's activities, Patikul Municipal Mayor Kabir Hayudini, ang iba't ibang elected officials na nandito nakasama natin today, ang ating kasama sa pamahalaan at ang pinaka-importante sa lahat na nandito ngayon, na bisita ngayon, kayo ang aming mga beneficiary na tatanggap ng tulong galing sa pamahalaan. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum, kaniyo katang. Ikanalulugod ko na makasama kayo ngayong araw mula sa mga magsasaka, mula sa mga di alintana ang matinding sikat ng araw para masaganang ani, hanggang sa mga mangingisda na nakikipagsapalaran sa ating mga karagatan para maganda ang huli. Narito kami ngayon upang ihatid sa inyo ang tulong ng pamahalaan. Magapay sa inyong pagbangon mula sa mga pagsubok na dala ng El Niño at upang mapakinggan ang inyong mga suliranin. Nais ko rin na personal na iparating sa inyo ang aking paghanga sa inyong mayamang kultura, lalo na sa inyong sining, likha, musika at kaugalian. Mula sa badyo at sawang na ginagamit ng inyong kalalakihan hanggang sa patadyong na sinusuot ng nakarami, hindi maikaila ang inyong angking talento at kasanayan sa paghahami, pati na sa pagpupukit. Kaya talaga naman nakakatuwa
na napanatili ninyo ang kultura na pamana sa inyong na pinamana sa inyo ng mga inyong ninuno sa kabila ng mga siklong lumipas. Naway ang tulong na dala namin ngayon ay magpalakas sa inyong mga kabuhayan at magpatibay palalo sa inyong bila isang lalawigan. Kung matatandaan po ninyo, Oktubre noong nakaraang taon, naghatid ng ayuda at iba pang halagang serbisyo ang ating Special Assistant, si Secretary Anton Lagdameo, at ang ating DSWD Secretary Rex Gatchalian. Matapos ang 9 na buwan, ako naman ang bibisita rito upang bigyang pansin ang kalagayan ng 19 na bayan sa inyong lalawigan na napailalim sa state of calamity dulot ng El Nino. Ayon sa aming datos, mahigit 5 milyong piso halaga ang pananim na nasira dito sa inyong lugar na ikinalugi naman ng humigit kumulang 912 na magsasaka. Hindi namin kayo iiwan sa pagharap sa pagsubok na ito. Kaya kami ay makakapagbahagi ng ayuda upang makabangon kayo muli at higit pang mapayabong ang inyong pamumuhay. Bilang panimula, 10 milyong piso ang magmumula sa aking tanggapan upang ipamahagi sa halagang tigsa 10,000 piso para sa mga magsasaka at mangingisda sa Sulu na naapektuhan ng El Nino. Sa ilalim naman ng ayuda sa kapos ng kita program ng DSWD, makakatanggap ang mahigit 5,000 magsasaka at mangingisda ng cash assistance na nasa 10,000 piso naman. Mula naman sa opisina ng ating speaker, kasama po dito kaya po ang natawag po namin is whole of government approach. Pati House of Representatives, pati Congress, sinama na namin. Kaya mula sa office ng House Speaker Martin Romualdez, meron din lahat ng dumalo rito na nagtipon sa atin ay mabibigyan ng tigli 5 kilo ng bigas. At na yung mga iba na nakita ko na. Kasama din natin ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform na maghahandog sa inyo ng karagdagang makinarya at kagamitan sa pagsasaka. Ngunit, hindi po dyan nagtatapos ang handog namin sa inyo. Kasabay ng pagbibigay namin ng ayuda ay ang magandang balita tungkol sa ating pagsusulong para sa Jolo Airport Development Project. Ay, wow. Sulu Airport, wow. Kasalukuyan na po natin pinapalangkas ang lahat ng kinakailangan para masimulan na ang proyektong ito. At may nakahanda po tayo 100 milyong piso para pagsimulan itong project na ito. Sa dako naman ng patuloy na nangyayaring illegal fishing sa karagatan ng Sulu, umaaksyon na po ang ating kapulisan at sa pangunguna ng Sulu Maritime Police Station upang magpatrolya at mapantayan ang ating yamang dagat. Sa ating mga lokal na pamahalaan, patuloy po ninyong suportahan ang ating kolektibong pagsisikap upang maging mas maayos at ligtas ang ating mga minamahal na mangingisda. Mga kababayan, makaasa kayong tutuparin namin ang aming pangakong matulungan kayong lahat, lalong-lalo na ang mga magsasaka, ang mga mangingisda at kayo at ang mga inyong pamilya. Upang naman, masabi natin ay may pag-asang makamit ninyo ang mas maginhawang pamumuhay. Isa sa aking mga sinumpaan nung ako'y umupo na sa pagkapangulo ay ang tiyakin na maayos ang kalagayan ng ating mga kababayan na nagsisilbing pundasyon ng ating agrikultura. Hindi maitatanggi na kayo ang nagtatawid sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Subukin man kayo ng panahon at sitwasyon, ginagawa pa rin ninyo. Kayo ang patunay na ang pagtutulungan at malasakit sa kapwa ang susi tungo sa tunay na nagkakaisang lipunan. Tunay
Patuloy ngang sa inyong nakasalalay ang kinabukasan hindi lamang ng ating mga kababayan dito sa Sulu, kung hindi pati na rin ang ating mga mamayan sa iba't ibang sulok ng buong Pilipinas. Kaya naman, sa bagong Pilipinas, magiging kaagapay ninyo kami upang mapalago pa ang inyong sektor at mabigyang katuparan ang inyong mga pangarap. Umaasa din ako na makikiisa kayo sa amin sa pamamagitan ng pagiging mas masinop at maingat sa paggamit ng inyong mga natanggap na ayuda. Siguraduhin din ninyo na napapalagaan ang wasto ang ating kalikasan at huwag abusuhin ang paggamit ng ating mga pinagkukuhanan ng yaman. Huwag kayong mag-alinlangan na lumapit po sa tanggapan ng Pangulo at sa inyong mga lokal na pamahalaan na sapagkat bukas po lagi ang aming mga pintuan upang pakinggan ang inyong mga suliranin at hinain. Sa ating patuloy na pagpabayanihan, naniniwala naman ako na agarang natin maitataguyod ang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa inyong sipag. Mabuhay kayong lahat. Narinig nyo guys yung speech niya, 100 million ang halaga ng Sulu Airport. At saka sabi po nung gobernador ng Sulu, gobernador ba yung nakabayulet? Alagaan daw natin si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Siyempre, no, ay, well, kakaiba kasi itong Pangulo na ito guys. So, dahil dito mga kababayan, nakikita nyo yung pamimigay yan ng kaukulang tulong sa ating mga kababayan na Muslim, no? So, medyo mahina yung audio ko guys. Pasensya na kayo. Ewan ko ano nangyari sa speaker ko, no? So, guys, maraming salamat sa iyong watching. See you again on my next upload video, okay? Panoorin nyo po ito. Ayan, talagang direct na ibinigay sa kanila guys. Kasi baka mabawasan eh. Saya-saya nila kaya. Sakib Hasan. At ngayon, inihiling po natin sa ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pag-turn over ng check assistance from the Office of the President para sa ating affected farmers and fisher folk sa probinsya ng Sulu na tatanggapin ng ating butihing Governor Abdussakur M. Tan. Congratulations po sa probinsya ng Sulu. Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo para sa inyong tulong sa ating farmers, fisher folk at kanilang mga pamilya. Hello Universe, it's me again. Nakikita nyo guys, ang nakikita ko, yan po. Malaking tulong talaga ito sa aming dito sa mga lalawigan ng Sulu, lalong-lalo sa aming mga nagpapasalamat din kami sa ating mga Pangulo na ito po ay maraming natutulungan dito sa ating mga pangkabuhayan dito sa lalawigan ng Sulu, sir. Papasalamat kami sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa lahat ng gumawa ng program na ganito. Ito ay malaking tulong sa lahat ng mga farmers dito sa Sulu, lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lamang sa kanilang mga pag-aalaga ng iba't ibang mga hayop. From this benefit of President BBM, maganda talaga ito, sir. Matutulungan talaga kami lahat through farmers and
and to all my families also. Sa ngayon, sir, itong beneficiaries na to, inintay lang talaga namin. Sana ito, makatulong talaga ito, sir.